Walang duda, magaling tayong mga Pinoy sa maraming larangan. Pero ang tanong, legit ba yan? Na-excite na siya. Kaya ilalahad namin sa inyo ang kanilang kwento. At nasa inyo na yan kung paniniwalaan. To see is to believe para sa marami, kaya believe it or not. Ang papel na kadalasang sinusulatan lang at nilalamukot kapag patako na. May malaking papel daw sa panggagamot ng isang senior citizen mula sa probinsya ng Quezon. Konting laway, konting tapal, ayos na raw ang buto-buto. Sanay na kasi yung mga, lalo yung mga taga sa amin, dito talaga nagpapagamot. Mga may bale, mga ganyan. Ang bilis lang, okay pa. Makabagong imbensyon na pampahenyo. Imbensyon daw yan ng isang Pinoy. Sagot daw sa stress dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Simon, hulaan mo ito. Ano nakalagay? Marquez, Wow! Jul Ayos, Erler. Grabe naman bata to. Mga saluubin at dinaramdam ng ating fur babies. Kaya na rin daw basahin ng mga baraha. Hula hula hu! Sino ang nakagagawa niyan? Hindi nagmamatch Doon sa sinabi mo. yung ginawa ko. mo. Sabi ko. Ngayon, ang Sabi ko resulta... 2 weeks ang bakasyon, naging 3 Yun, linggo. baka ganon. Pwede rin Oo. po na ganon. Sabi ko 2 weeks, sabi ko, 2 weeks, tapos naging 3 weeks, Opo, ayun. na hindi ka daw totoo sa Ay. iyong mga sinasabi sa Sabi ko, kanya. At mukbang with a twist sa mismong karagatan dahil ang nilalantakan mga sariwang laman dagat. Fresh na fresh from the sea. Diretso sa tiyan. Yung iba ginagawang adobo, sa amin kinakain na namin to ng ganito. Mas malasa kasi siya. Mga nakamamanghang kwento na sa bayan ni Juan lang masasaksihan. I wonder, mga pambihirang abilidad ni Juan, totoo ba yan? Believe or not? May kanya-kanya tayong papel na ginagampanan sa buhay. Minsan, tayo mismo ang sumusulat ng ating destinasyon. Pero madalas, tila tadhana ang nagtatakda ng ating kapalaran. At liliparin ang hangin sa lugar kung saan tayo gagawa ng sariling kasaysayan. Sa Barangay Concepcion Banahaw sa Sariaya, kapag may masakit sa buto-buto, ang 74 anyos na si Nanay Tona ang takbuhan. Believe it or not, sa matagal na panahon daw ng kanyang panggagamot, ang kanya naging sandata, pira-pirasong papel. Binabasa ng kanyang laway, saka itinatapal sa parte ng problemadong buto. Mapapilay o baliman sa isang tapalan. Boom! Instant ginhawa raw. Sa bahay mo, hindi talaga gawin mo yan. Hindi gagaling yan ng langib yan yan hindi mo nililinis. Nung hinilot po ako, ganyan, parang nagtagpo po yung buto ko. Parang mas naging okay po ang pakiramdam ko. Ang paniwala ni Nanay Tona, tila nakasulat na raw sa papel ang bisa nitong ipanggamot. Ayun nining yung magandang gamitin, malambot, nababasa agad ng laway, yun. Kaya yun ang ginagamit namin. Ang ginagamit daw ni Nanay Tona ay yung glazine paper o yung glossy paper na kadalasang ginagawang pambalot ng tinapay. Sa kanya pinagpipira-piraso at pwede na raw gamitin sa panggagamot. Ang espesyal na kakayahang ito ni Nanay Tona, biyaya raw na minana niya sa kanyang ama na isa ring manggagamot. Hinay ko yun sa tatay ko. Kako kung pwede sa akin, pwede raw. Ngayon nga si tatay, nakapisang ko.
Eh pag may nadating na magpapagamot, ako yung pinagagamot para ma-practice. Pero dahil hindi naman siya nakapag-aral ng medisina, hinihingan muna raw ni Nanay Tona ng resulta ng x-ray ang pasyente bago niya ito gamutin. Halimbawa, bali. Eh di, may dala naman silang x-ray. Titingnan ko kung saan ang buto. Higitin ko ng konti. Tapos yun. Sa loob ko diretso na. Tatapalan ko na yun ng papel. Laway. Isa sa sumubok ng kakayahan ni Nanay Tona, ang ka-wonder nating si Lester, na aksidenteng nadula sa banyo noong nakaraang taon. Ang napuruhan, ang kanyang kanang braso. Nung bumagsak ako, yung kamay ko humaba. Tapos ito, nag-letter S. Then, hindi ko na siya magalaw kasi as in, namagana siya ng sobra. Kumonsulta raw agad siya noon sa mga espesyalista at sumailalim sa x-ray. Kumpirmadong bali ang buto sa kanyang kanang braso. And then, nag-decide na yung doktor na kailangan ng bakalan yung kamay ko. Nung narinig ko yun, nagtanong ako kay Doc kung may another option ba bukod sa bakal. Sabi niya, susubukan daw kung kakayanin ng cast, fiber cast. If it's an open fracture, meron pong butong na lumabas sa inyo pong sa skin, sa balat po natin. Pag hindi ho ito na gamot ng inyong orthopedic doctors, maaari po itong magsanhi ng infection na pwedeng kumalat sa katawan, maging sepsis or pwede rin pong ikamatay ng pasyente. Hanggang nabalitaan niya ang umano'y healing powers ni Nanay Tona at agad siyang pumila sa dagsa ng mga nagpapagamot dito. Parang nagtaka pa ako, bakit ganun? Bakit nilalawayan yung kamay ko? May mangyayari ba dito? As in, may doubt talaga ako sa ginagawa ni Nanay Tona sa akin. Agad daw sinuri ni Nanay Tona si Lester. Nilagyan din ng balimbraso ng gawa-gawang pambigkis o cast. May bali, lalagyan ko siya ng kawayan para matuwid. At sinasalat ko yung buto kung tama sa loob. Every day, may progress talaga siyang nararamdaman. Hindi lang basta lang nilalawayan ni Nanay, kundi meron talaga siyang kakaibang panggamot na hindi mo mamalayan kung ano. Para masigurong tuluyan nang gumaling ang nabaling buto ni Lester, ipinasuri namin siya sa isang orthopedic surgeon. Ipinakita rin ni Lester ang resulta ng latest x-ray na isinagawa sa kanya. Ayon kay Dr. Lou Mervin Tech, posibleng nakatulong daw na nilagyan pa rin ng cast ang braso ni Lester kahit DIY lang. Naniniwala po talaga ako na dahil kay Nanay Tona, kaya nag-heal yung broken bone ko po. So mukha pong meron ng yun na tinatawag o nagdidikit na yung buto. Maganda rin yung alignment Wala akong deformity at wala rin pong malrotation na nakikita. Sa ngayon, pwede mo nang gawin yung mga daily activities mo pero maging mahinahon ka lang sa mga activities na nag-require ng pabubuhat ng mabibigat. Sa ngayon po, nakabalik na po ako sa mga ginagawa ko before. Nagtatrabaho na po ulit ako. Hindi ko na nararamdaman yun na putol yung buto ko sa kamay. Pero paalala ng eksperto, sa anumang karamdaman o problema sa katawan, mas mainam pa rin kumonsulta sa mga espesyalista sa medisina. Para naman kay Nanay Tona, patuloy raw siyang manggagamot hanggat may nangangailangan ng kanyang serbisyo. Hanggat kaya ko, tutulungan ko sila. Kung may tutulong. Nakaka-wonder, sa mga pagkakataong may nakakaharap o nasasaksihan tayong pambihirang gawain o kakayahan, lagi maging mapanuri pero matuto pa rin rumespeto. Dahil ang hindi kapanipaniwala sa iba, biyaya at malaking pasasalamat naman sa ilan. Nasa atin na yan kung maniniwala o hindi. Believe it or not. Ang mga fur parent na sobrang close sa kanilang fur baby, pati problema, hinihinga sa kanilang mga alaga. Pero kung ang kanilang pet ang tila balisa at problemado, paano na? Kaya bang basahin ng tunay na saloobin o dinaramdam ng mga alagang hayop? Sa mga psychic o manghuhula, laging dumudulog ang gustong mauna pa sa kanilang kapalaran.
Pero ang ka-wonder nating psychic na si Jess, hindi lang kapalaran ng tao ang pinagtutuunang basahin. Ang mga saloobin at dinadala raw ng mga hayop ang pinagtutuunan niya ng pansin. Believe it or not, isang pet reader si Jess. Nag-start siya siguro nung high school ako kasi mahilig ako sa mga horoscope tapos yung mga zodiac sign. Yung sa pets naman kasi, nagtanong kung nagre-read din ba ako ng pet. Never ko po na-expect na pwede palang basahan yung mga pet. Ayon sa veterinarya na si Doc Noel Manalo, may kakayahan man daw ang mga alaga nating hayop na magpasaya ng mga tao, hindi naman daw kaya ng mga itong ipahayag ang nararamdaman. Isa sa mga kliyente ni Jess ang kanyang kaibigan at kapwa fur parent na si Mariel. Problema raw ni Mariel noon na hindi magkasundo ang mga aso niyang sina Brody at Darby. Madalas sila nag-aaway. Di ko alam bakit, magkapatid naman sila. Tinry ko lang i-pet feeding. Ang lumabas kay Brody, gusto niya ng freedom. Siguro dahil binibaby namin. Kay Darby naman, dito ako nalungkot kasi yung sa kanya is, ang feeling daw niya is lagi siyang second option. Si Brody kasi talaga yung originally. So baka dahil nga din doon, sleepy ka pa. Bilang fur parent din, gusto ko ring malaman ang saloobin ng aking alaga. Sit, Rocky. Mga ka-wonder, meet Rocky, ang aking 5-year-old toy poodle fur baby. Maliban sa pagiging makulit, si Rocky ang nagsisilbing stress reliever ko pagkatapos ng mahabang trabaho. May gusto rin kaya siyang sabihin sa akin? Mag-start na po tayo ng reading, no? Bago simula ng pagbasa sa mga baraha, tinanong muna ni Jess ang aming kaarawan. Saka kami pinapili ng iba't ibang baraha. Meron po siyang recently to na feeling niya na may hindi ka sinabing totoo o may ginawang totoo sa kanya. Nagsabi ka ng isang bagay pero yung ginawa mo italiwas po doon sa Talaga? iyong sinabi sa kanya. Sabi ko 2 weeks, sabi ko, 2 weeks, tapos naging 3 weeks, ayun. Opo, na hindi ka daw totoo sa iyong mga sinasabi sa Sabi ko, kanya. bakit kailangan magpaalam ako sa'yo? Na-hurt ka ba? Di Oo, sorry. na ano. Eh, di sorry naman. Oh. Tapos, gusto niya sabihin sa'yo na grateful siya sa sa pagmamahal na binibigay mo kasi sa'yo niya naramdaman yung nurturing na love. Morning! Let's go! Mukhang basang-basa ni Jess si Rocky. Pero I wonder, nababasa nga ba ang saloobin ng mga hayop? Sa mundong ibabaw po, wala namang imposible. Meron ngang himalang nangyayari sa tao, di ba? Gayon din po sa hayop, meron din mga himala o extraordinary things, mga supernatural na bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya at mga mediko. Ang ating mga alagang hayop, para ring tao, may sariling isip at pakiramdam na di nga lang kayang ipahayag ng tahasan. Pero, isa lang ang sigurado, responsibilidad nating mga tao ang pag-aalaga sa mga hayop. Kahit modernong panahon na, sensitibong paksa pa rin ang mental health o lagay ng pag-iisip ng isang tao. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakapagtala ang Pilipinas noong 2023 ng mahigit 3,000 kaso ng pagkamatay dahil sa intentional self-harm o pananakit ng sarili. 30% nito, edad 15 hanggang 24. Kaya paalala ng mga eksperto, maliban sa pangangatawan, alagaan ding mabuti ang ating isipan. Dahil may ispa rin daw ngayon para sa utak. Yan ang tinatawag na chikuka. Kombinasyon ng salitang Chino na chi na ang ibig sabihin ay energy at kuka, salitang Hebreo na ibig sabihin naman ay kubo. O mas kilala daw ito sa tawag na human charger. Paano kasi?
Kapag sumalang daw dito, hihigupin daw ang stress o pagod ng isang tao. Instant recharge! Ang nagtulak daw kay Dr. Ray Geronimo na magsaliksik tungkol sa chikuka ay ang obserbasyon niya sa mga kabataan sa Bicol. Ang advocacy mission namin ng aming team, makatulong sa mga bata, lalo na sa mga low-performing students at yung mga may addiction sa cellphone at merong mental health problem. Ang brain spa na ito nagkakahalaga ng 1,500 pesos kada session. Pero I wonder, paano ba talaga nakakatulong sa ating utak ang chikuka? Si chikuka, dahil naka-enclose siya, so compact yung sounds, lahat ng vibrations na makikita mo doon at ma-experience mo, magbabounce back yun, pabalik sa skin. Hindi siya gamot, hindi rin siya therapeutic. Ang tawag sa kanya ay supplement or baka makatulong. Of course, kung maintindihan natin kung ano yung physiology, anatomy, and biology ng katawan natin, maintindihan natin na may kailangan yung katawan. Natural way to relax the brain and the body. Now, this is a moment para subukan natin to. Pwede ba akong gumalaw-galaw sa loob? Yes po. Okay, game na ako. Tignan natin to. At matapos ang 15 minuto, Sir Empoy, gising ka na po. Welcome to the outside world. grabe. Na-relax ako para akong lumipad, para akong si Aladdin. Takot talaga ako sa mga masisikip na lugar, something ganyan. Yung mga iski-iskinitan, mga ganon. Ayon sa ilang eksperto sa utak at pag-iisip, ang relaxation, sound therapy, at controlled environment maaaring makatulong sa stress management. Pero mariing paalala din nila, hindi lahat na mabuting epekto ay dahil sa isang imbensyon o makina. Itong bagong na-invent ni Sir, masasabi natin na kailangan pang mag-undergo ng studies or research to prove that this is not just placebo effect. Ang placebo effect, ang paniniwala ng isang tao sa kakayahang magpagaling ng isang bagay, ang nagiging susi ng kanyang pagaling. It's all in the mind. Ika nga, ang chikuka hindi raw for adults only. Ang 9 na taong gulang na si Simon, mas tumalas daw ang kanyang isip. Blue, number 4. Okay, good. At kaya daw hulaan ni Simon ang anumang ipahawak sa kanya. Yellow, number 8. Okay. Babalasahin ko lang. Teka lang, subukan natin ang powers ni Simon gamit ang cards na ito. Simon, hulaan mo to. Yellow, divine light. Paano mo nalaman? Yellow, divine light. Wala naman, kasi walang siwang dun eh. Grabe, ang galing ng bata na to ah. Nakakamangha ka, Simon. Pero itong susunod, mahulaan mo pa kaya? Eto, Simon, pag nahulaan mo to, talagang hahangang-hahanga na talaga ako sa'yo. Simon, hulaan mo ito. Card na may picture po ng tao. Ano nakalagay? Marquez. Wow! Julius Ernar. Julius Erman. Grabe naman bata to. Ba't ganito to? Pwede mo ba hulaan yung underwear ko? Yay! Iba ka, Simon. Paano mo nagagawa yun? Naaamoy ko po siya, tsaka yung hearing kung pumapasok din po sa isip ko kung anong kulay, kung anong bagay. Ayun po pumapasok una sa isip ko. Hindi ko kaya ipaliwanag yung encounter ko kay Simon. Kayo na lang ang humusga. Believe it or not.
Gaano man kamoderno ang mga paraan ng pagluluto ngayon, may mga kultura at lugar pa rin na kumakain ng hilaw na pagkain. Lumaki raw sa isla si Gina May. Kaya ang mga laman dagat hindi nawawala sa kanilang hapagkainan. Tatay ko, yun yung pangunahing hanap buhay niya dati ng mga bata pa kami. Kaya nakasanayan na namin kumain ng mga hilaw na seafoods. Mas masarap na kainin yung hilaw na seafoods. Mas malinamnam siya, mas matamis kaysa sa luto. Katunayan, ni minsan daw hindi raw siya nagkasakit dahil sa pagkain ng hilaw. Minsan malansa, pero kinakaya naman ng sikmura ko. Sanay na yung katawan ko kumain ng hilaw ng mga seafoods. Pero ang tanong ni Juan, ligtas ba talagang kumain ng hilaw? Lalo na kung laman dagat? Catch reveal, mga ka-wonder! Ito yung huli namin ngayon. Ang dami. Jackpot. Ito guys, mas masarap to kaysa sa luto. Mas malasa yung laman niya kaysa sa pag niluluto. Kaya mas gusto ko siyang kinakain ng hilaw. Matamis. Kahit suka lang yung katapat niya. Ito naman guys, oh. Malaking cuttlefish. Masarap din to sa kinilaw. Yung iba ginagawang adobo, sa amin kinakain na namin to ng ganito. Mas malasa kasi siya. Siyempre, meron tayong mga pwedeng makuha ng mga intestinal parasite na galing mismo doon sa isda or pwedeng doon sa water, no? Contaminants. Pwede rin tayong magkaroon ng mga infection from bacterial pathogens. Sasawsaw mo lang ganyan sa suka. At ang payo niya sa isang katulad ni Gina May na mahilig sa hilaw na seafoods, hinay-hinay lang at huwag sosobra. Extra precaution po ang kailangan talaga dito to make sure to minimize the risk of foodborne illness sa kanilang mga customers. Sa kabila ng mga paalala, tuloy lang daw ang paglantak ng seafoods fresh from the sea si Gina May. Sarap. Ayos lang din naman maging mapusok sa pagkain. Basta't lagi pa rin isaalang-alang ang sariling kapakanan. Sarap. Maraming nakamamanghang kwento si Juan. Joel Ayos Ernar. Wow! Nakabibilib sa ilan. Pinagdududahan naman ng iba. Ang mga talento at abilidad ni Juan, sarap. Kakaiba talaga. Mga ka-Wonder, kung may mga topic kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po si Empoy Marquez. Paano ba magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!